Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailan pa man. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga taga-iglesia. Aking may iniibig na mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At ganyan din ay tinuturo sa mga tao. Ang mga tao ay maging tapat din sa kanilang pangako. Dumadating sa kalagayan ninyong mga tao kung saan ang kabigatan ng buhay ay nagiging krus sa inyong mga balikat. Kung kaya nga ang tao sa kanyang kahinaan ay nagpapailan lang na mga panalangin na baka sakali makarating sa harapan ng dakilang Ama. At habang dumadaan ang panahon sa kalagayan ninyong mga tao, kung paano winik sa Santong Kasulatan, ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Ganyan din ang aralin ng buhay, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang mga pagsubok at tiisin sa buhay ay dumadating na hindi ninyo nalalaman. O aking mga iniibig na mga kapatid, saksi kayo sa maraming kaluluwang nagtataglay ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay. At ang mga pagsubok na yan ang naging dahilan kung bakit ang tao ay nangangako sa harapan ng dakilang Ama. Ang tao ay namamanata sa harapan ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay tama sapagkat iisa lang ang pupuntahan ng tao kung meron siyang kabigatan sa buhay na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Hindi nawawala ang pananalig, ang paniniwala, ang pananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subalit, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang isang namamanata at kasama rin din kayo ay kinakailangan kakitaan ng paggawa. Hindi lamang paggawa, o aking mga iniibig na mga kapatid, kundi mabubuting gawa. Sa harapan ng dakilang Ama, sa harapan ninyong mga tao. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika sa Santong Kasulatan, mag-ingat kayo sa pagbibitiw ng salita sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat siya, ang dakilang Panginoon, ay nasa itaas at kayo ay nasa lupa. Madali nga mangako at mamanata sa harapan ng dakilang Ama. At kung kayo'y namamanata, o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay dapat tuparin. Tuparin, o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat likas sa tao sa kasalukuyan, pinapanginoon ang kayamanang dulot ng sanglibutan. At kung siya'y makakahingi ng tulong sa kanyang kapwa, yun ang kanyang pinapanginoon, o aking may iniibig na mga kapatid. Ang kanyang pangako ay sa harapan ng tao. Subalit, o aking may iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng Patrol ng Diwa, ang inyong pangako, ang inyong panata,
ay nasa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ngayon, ang dapat ninyong pag-aralan, o aking may iniibig na mga kapatid. Maging matapat kayo sa inyong panata sa harapan ng dakilang Ama. Nang paggawa ninyo ay huwag niyong kalimutan at huwag kayong maglikat, o aking may iniibig na mga kapatid. Natatana ninyo at nakikita ninyo, buhay kayo mga saksi, ang kaganapan sa inyong bansa, na ang pangako at panata sa harapan ng dakilang Panginoon, na silayan ninyo ang tinatawag na pagtitiis, na silayan ninyo ang kahirapan. Kung kaya nga't o aking may iniibig na mga kapatid, naway ang kahirapan ito at ang tiisin ito ay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, kayo man na magulang sa lupang ito, meron din kayong panata sa harapan ng dakilang Ama. Nang panatang yan ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang inyong mga supling, maging mabubuting mamayan pagdating ng panahon. Kung kaya nga ito aking may iniibig na mga kapatid, maging matalino kayo at magpapakatalino kayo sa pagbibitiw ng salita sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, huwag kayong mangako sa harapan ng tao. Huwag kayong mamanata sa harapan ng tao, bagkus mamanata kayo at mangako kayo sa harapan ng dakilang Ama, sapagkat ang kanyang biyaya ay hindi nag-aantay ng kagantihan, sapagkat ang kanyang biyaya ay makita ang tao na nagbabago at nagsisisi sa kanilang mga kaakuan. O aking mainiibig na mga kapatid, naway, ang mapalad na pag-aaral sa mapalad ng umagang ito, minsan pang pambukas ng inyong mga kaisipan na ang pangako sa Diyos, ang panata sa Diyos ay kakitaan ng mabubuting gawa, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Ecclesiastes 5:4-5. Pakibasa. Aking mga iniibig na mga kapatid, bilang isang mag-aral sa loob ng patuloy ng diwa, kayo ay nalalaman ninyo kung paano kayo magbibitiw ng salita sa harapan ng dakilang Panginoon. Marami ang nangangako, subalit marami rin ang tumatalikod. Maraming namamanata, subalit hindi kinakitaan ng paggawa. Kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, isang malagandang halimbawa, isang Apostol Pablo, sa kanyang mga tanda at patotoo, pinanindigan niya ang salita ng Diyos. Ng katotohanan ito ay hindi naalis sa kanyang pagkatao hanggang sa pitin niya ang kabilang buhay, o aking may iniibig na mga kapatid. Ganyan ang ninanais na makita ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Ang inyong paninindigan ay huwag mawala sa inyong mga puso, o aking may iniibig na mga kapatid. At ang aking paalaala sa Pangulo ng Lunduyang ito, kung muli harap kayo sa nakakataas, dahilan sa mga mabigat ng problema na inyong kinakaharap, katulad ng kawal, naroon ang paghahanda bago tumungo sa labanan. At ganun din ang gagawin ninyo. Bago kayo humarap sa mga nakakataas sa inyo,
magbaon kayo at magbaon kayo ng sandata upang sa ganon, ang tinatawag na kapayapaan ay huwag mawala sa inyong kabuuan. Ang paghahanda mo, mahal na Pangulo, basahin mo ang kabuuan ng Isaias 41. Sapagkat may bahagi doon kung paano tinulungan ng Panginoon ang Israel. At huwag ka mag-alinlangan. Katulad ng batang David at ang higanting si Goliath. Tingnan mo ang tanawin niyaon, o aking mahal na kapatid. At muli, iiwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagmula sa aking espiritu. Nawang siyang managana at maghari sa mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan. Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan, ito nga ay sa inyo ay aking ibinabati mula sa kaitasan hanggang ngayon at magpakailan pa man. Tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid sa inyong mga malalawak na landas, sa inyong mga magiging mahabang buhay, hindi ayon sa lupang ito, kundi sa ilalim ng kanyang kaharian. Kayo ay nabibigyan ng pangako ng ating dakilang Ama ng kapayapaan. Ito ay lagi niyang ibibigay sa inyo kasama ng kanyang pag-ibig, nang upang sa gayon makatupad kayo ng inyong buong lakas. Kayo ay makabigay ng inyong lingkurin sa Kanya ng inyong buong katapatan, at kayo ay makapagbigay ng lahat at ang inyong kabuuan sa Kanya, sa ilalim ng Kanyang bandila, sa ilalim ng Kanyang lilim. At higit sa lahat o aking mga iniibig na mga kapatid, para sa inyong kaunlaran, sapagkat nabibigyan ng lahat at bawat isa ng tungkulin, magaan o mabigat, nang upang sa gayon mapakita ninyo sa inyong mga sarili kung paano umunlad, nang upang sa gayon mapakita ninyo sa inyong mga sarili ang landas na pinangako at ng inyong dinadaanan ngayon. Sapagkat ang ating dakilang Ama ay nagpapababa ng kanyang liwanag sa lahat at bawat isa. Sapagkat lahat na kayo ay nakakita nito, at sa inyong pagkakita ng kanyang liwanag, kayo ay nabibigyan ng pagkakataon, ngunit hindi lahat ay kukuha ng pagkakataon ito. Lahat at bawat isa ay napatawad na. Lahat at bawat isa ay papatawad sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kaya't kayo ay magkaroon ng pagsisisi o aking mga iniibig na mga kapatid, nang upang sa gayon sa pagsisising ito ay magbunga ang kaunlaran sa inyong mga puso. Magbunga nga ang inyong mga natatagong kabanalan, sapagkat ang lupang ito ay nagtatago sa inyo ng inyong sariling kaliwanagan, at higit pa nga, nagtatago ng kaliwanagang ito sa kapwang kinakailangan ng inyong tulong, sapagkat kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay biyaya sa inyong mga sariling kapwa. Ang inyong pagkamalay ay biyaya sa kanila, biyaya sa Ama at biyaya sa inyong mga sarili, nang upang sa gayon lahat at bawat isa sa inyo ay makapag-akyat sa kanyang kaharian ng sama-sama at hawak kamay, nang upang sa gayon kayo o aking mga iniibig na mga kapatid ay magkaroon ng tunay na kapit sa kung anumang tinuturo ng ating dakilang Ama sa inyo, nang upang sa gayon hindi kayo matulad lamang sa mga halaman, nang upang sa gayon noong makita ninyo ang pagkain na ang liwanag ng ating dakilang Ama, kayo ay magkaroon ng tunay na pag-ibig, kayo ay makaramdam ng kapayapaan, at kayo ay makapag-unawa na kung ano nga ang kanyang sinasalita, ito ay ang inyong kaligtasan.
Kaya't kayo ay magpasalamat sa inyong pagkamalay. Kaya't kayo ay magpasalamat sa inyong kahirapan. Kayo ay magpasalamat sa lahat ng bagay nang upang sa gayon kayo ay makaunawa ng kapayapaan. Sapagkat kung kayo ay lalakad sa mundong ito nang hindi nakakaunawa ng lahat ng kanyang biyaya, hindi nakakaunawa na kung paano ang mga ito ay naging biyaya sa inyo, ay kayo ay lalakad ng mayroong puot at kabigatan sa inyong mga puso. Sapagkat sa lahat ng mga nakakilala ng kanyang kabanalan, na tunay dumadaloy sa bawat isa sa inyo, na tunay dumadaloy sa inyong mga landas ngayon, kayo ay makakapaglakad sa harapan ng kahirapan. Kayo ay makakapag-unlad sa harapan ng kahirapan. Kayo ay makakapaglalim ng inyong pananampalataya sa harapan ng kahirapan. At higit pa nga rito, o aking mga iniibig ng mga kapatid, magiging tapat at buo ang inyong pag-ibig para sa Kanya. Kaya't sa inyong araw-araw ay ipalalim ninyo ang inyong mga panalangin sa Kanya. Kaya't sa inyong mga araw-araw ay inyong ikausap siya, sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang hinihingi sa inyo ng ating dakilang Ama ay hindi ang pag-iwan ng oras para sa Kanya ng kakaunti ngunit tunay. Habang kayo ay magpapatuloy ng inyong kaunlaran, habang kayo ay patuloy na nagkakaroon ng mas lubos na kabanalan sa inyong mga pang-araw-araw, ay tunay mas kinakailangan nyo pa nga ang koneksyon. Mas kinakailangan nyo pa ngang ipalalim ang inyong mga araw-araw na pagbabahagi para sa Ama. Kinakailangan na inyong pananampalataya ay makikita sa inyong bawat galaw. Kinakailangan na ang pananampalataya ang inyong mabibigay sa Ama sa inyong mga panalangin na dapat din at higit pa nga sa bawat oras ninyong nagaganap. Kung kayo ay nakaharap sa kahirapan, kayo ay manalangin sa Kanya. Kung kayo ay nakaharap sa kagalakan, kayo ay manalangin sa Kanya. Ito ay inyong kinakailangan ng upang sa gayon ang mga kaaralan na inyong kinakailangan na dadami ng upang sa gayon kayo ay makakuha ng inyong susunod na hakbang. Ito ay inyong maganap. Ito ay inyong makuha. At ito ay magpalusog ng inyong espiritu lalo pa nga. Sapagkat kinakailangan ninyo ito, ang pananampalataya, sapagkat kinakailangan ninyo ito, ang sunod-sunod na pag-aaral, nang upang sa gayon alam ninyo ang inyong susunod na gagawin sa inyong bawat tungkulin. Alam ninyo ang inyong magagawa para sa Ama, para sa inyong kapwa, nang upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y makagawa rin para sa inyong mga sarili. Sapagkat lahat na nagbibigay ng kawanggawa, sapagkat lahat ng lumalakad ng kanyang landas, sapagkat lahat na nagbigay para sa Kanya ay nagbigay din sa Kanyang sarili ng pagkakataon ng upang sa gayon maligtas. Sapagkat lahat ng lumakad ng landas na ito na kinikilala ang kahirapan na dulot dahil dito ay siya'y nagliligtas ng kanyang sarili. Siya'y nagbigay sa kanya ng pagkakataon na higit pa nga sa lahat. Pagkakataon na siyang magdadala sa kanya sa kung saan nga niya mahanap ang kanyang tunay na tungkulin at ang kanyang kabuluhan na higit pa nga sa mundong ito, na higit pa nga sa patuloy-tuloy na pagkakaroon ng laman. Malawak ang inyong landas dito sa sanglibutan, ngunit mas malawak pa nga sa ilalim ng kanyang kaharian. Nakikilala niyo nga ba kung bakit niya napangako ang walang hanggang buhay? Kundi o aking mga iniibig na mga kapatid ay na kailangan ninyo ang walang hanggang buhay, nang upang sa gayon, sa kanyang kaharian ay maunawaan ninyo na walang hanggang din ang inyong mga tungkulin, na kayo'y patuloy na ipapaunlad ng ating dakilang Ama, nang upang sa gayon kayo'y malapit sa Kanya, nang upang sa gayon kayo'y makaunawa sa Kanya, gaya na kung paano kayo'y nilalapitan, gaya na kung paano kayo'y inunuwaan ng ating dakilang Ama. Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid,
Ang kanyang pag-ibig ay malalim at sa kalaliman ng pag-ibig na ito, wala siyang higit na kinakailangan sa inyo, kundi ang pagkalapit sa Kanya, kundi ang pagkilala sa Kanya. Sapagkat kung siya ay kinikilala kayo, ay kinakailangan rin na siya ay makilala ninyo. Sapagkat siya ay ang isang bahagi ng inyong mga sarili na hindi ninyo mahanap sa ibang paraan kundi sa inyong mga pananampalataya at hindi ninyo magiging lubos na ganap ang inyong mga pagkatao nang hindi ninyo maging bahagi ang kanyang mga salita sa inyong mga habang buhay. Nang hindi ninyo makikita ang kaligtasan, hindi ninyo makikita ang kapayapaan, hindi ninyo makikilala ang tunay na pag-ibig, ni kung paano ito ay mabigay, ni kung paano ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tumatakbo hanggang hindi ninyo naging buo at tunay na bahagi ang ating dakilang Ama sa inyong mga buhay. Sapagkat siya ay nasa lahat ng bagay, sapagkat siya ay ang mahanap ninyo sa hangin, mahanap ninyo sa inyong mga panaginip, mahanap ninyo sa inyong mga pag-iisip, sa bawat salitang inyong maririnig. Kaya't kapitan niyo siya sa bawat oras. Kapitan niyo siya sa bawat panahon. Manalangin kayo sa Kanya nang siya'y makausap ninyo at makahanap kayo ng katahimikan sa inyong mga puso. Sapagkat sa panahon ng katahimikan ay doon ninyo tunay na maririnig ang Kanyang salita. Sa panahon ng katahimikan, kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay at lubos at ganap na tahimik at mapayapa. Naway mahanap ninyo ang pag-ibig na mula sa Kanya sa katahimikang ito. Huwag ninyong hayaan ang tukso. Huwag ninyong hayaan ang anumang bagay na maghari sa inyong mga puso, na magharang sa inyo sapagkat tunay kung kayo'y lumalakad ng kanyang landas, ay wala ngang nagaharang sa inyo, kundi ang inyong mga sarili, kundi ang kabigatan ng inyong mga sariling paa. Sa muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang aking iniiwan sa lahat at bawat isang naririto. Naway makilala ninyo, naway mahanap ninyo ang inyong mga sarili bilang isang anak ng Diyos, bilang isang kanyang alagad mula ngayon at magpakailan paman. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang bawat isa sa inyo ay naparito upang bigyan at tupdin kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito'y nararapat lamang sa bawat isa sa inyo. Na sa panahon ng inyong buhay na ito, ang bawat isa ay magbibigay ng panahon para sa Panginoon. Ibinigay ang pagkakataong ito upang siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung kaya nga't aking mga iniibig na mga kapatid, napatotohanan na ng bawat isa sa inyo na ang Panginoon ay laging nahahanda sa mga bagay na ninanais ng inyong mga sarili. Natupdin ang kanyang kalooban sapagkat ito'y isang tungkulin
ng isang mag-aral upang kanyang mapaunlad ang kanyang kakayahan na naaayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng kaitaasan ng mga kaparaanan upang ang isang ako ay tunay nga niya mapagtagumpayan ang sanlibutang ito. Patuloy ang pagbibigay ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ng kanyang liwanag upang nang sa gayon inyong madama ang presensya ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, dito ang bawat isa ay tinuturuan kung paano niya mapapaunlad ang kanyang sariling ako. Ang bahagi ng kaitaasan sa bawat isa na tinatawag na Espiritu. Ito ang pag-aaral na naaayon sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat sa panahon ay pinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, nananatili pa rin ang aking mga kapatid sa liwaliw dito sa sanlibutan. Kung kayo binibigyan ng pagkakataon upang sambahin ang dakilang Panginoon, kayo nga'y nakagagalak sa inyong mga pagtupad. Ang kaitaasan nga'y tunay ngang sinisino ang bawat puso ng isang mag-aral kung siya nga'y tapat na gumagawa ng mabuti at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat kayo'y naparito, ninanais ng kaitaasan, nabuo ang inyong mga sarili. Na anumang bagay na naganap sa inyong buhay, sa labas ng paturuang ito, ay tunay nga hindi makasagabal sa pagpapatuloy ng inyong pagganap ng inyong mga tungkulin. Magkaroon kayo ng lakas ng loob ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban na kayo'y manatili sa paaralang ito. Na ang bawat salita na bibigkasin, na inihanda ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay tunay ngang pumaroon sa inyong mga puso't damdamin. Upang nang sa gayon, sa inyong paglalakbay, ang kaitaasan ay laging ang nakasubaybay sa bawat isa sa inyo. Na ito'y inyong magagamit sa panahon kayo'y tumutupad ng inyong mga tungkulin. Ano mang mayroon dito sa sanlibutan, gawin nga ninyo itong isang tungtungan upang inyong maabot ang kinaroroonan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, mapalad kayo sapagkat nananatili sa inyong mga sarili ang pagpapala ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo'y dumudoon
sa pagganap ng inyong mga tungkulin na kung saan ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang kasiyasiyang pagmasdan at kayo'y naparito nang walang pag-aalinlangan. Na ang inyong mga sarili ay inyong inihahandog sa dakilang Panginoon. Subalit inaasahan ang kaitaasan hanggang sa inyong paglabas. Naway bitbit ninyo ang biyaya na pinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ito'y inyo rin namang maibahagi sa mga nangangailangan. Naway ito'y manatili sa inyong sarili na lagi nga ninyong pagnasain ang makatupad ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat marami ang naparito, subalit hindi niya binigyan pansin ang biyayang ipinagkakaloob ng kaitaasan. Kanyang nalimutan ang isang pag-aaral na kung saan nararapat lamang na kanyang ibahagi. Ito'y pinananatili niya sa kanyang sarili. Subalit, ang kaitaasan ay nagnanais sa lahat at bawat isa na kayo'y makagawa ng inyong mga tungkulin. Hindi lamang para sa inyong mga sarili, kundi gampanin ninyo ito para din naman sa lahat ng inyong mga kapatid. Sa lahat ng mga taong inyong kasalamuha upang nang sa gayon muling yumabong ang liwanag ng bawat isa sa inyo. Hindi nga kayo bibigyan ng mga pagkakataon kung ang bawat isa ay kung ito'y masasayang lamang, kung kaya nga sa panahon na kayo'y pumaparito, tunay nga ninyo bigyan ang inyong mga sarili ng kapayapaan at inyong ang matatanggap ang hain ng dakilang Panginoon. Lagi nga kayong magsukbit ng mga aral at biyaya sa inyong mga lukbutan, sapagkat malayo pa ang inyong mga lakbayin. Ang pag-aaral ay hindi natatapos sa buhay na ito. Sapagkat ito'y walang katapusan hanggat inyong matamo at mapagtagumpayan ang sanglibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, magpatuloy kayo ng inyong pakikibakan. Sapagkat ito ang panahon upang inyo naman mapagbigyan pansin ang bawat naisin ng kaitaasan. Ibigay nga ninyo ang tunay at karapat-dapat na paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon, upang nang sa gayon, ang kanyang mga naisin at pangako ay inyong matamo. Ito lamang ang aking maibabahagi, at naway ang pagpapala ng kaitaasan, ang kanyang pag-ibig, at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang Panginoon, Apostol Lucas. Paalam. Sumainyo
ang pag-ibig at pag-asa sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus ay sumainyo nawang lahat, ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga anak, nasa inyo ang liwanag. Liwanag na laging dumaranas sa inyo, nagbibigay ng tunay na daan patungo sa kanyang sinapupunan. Na ang lahat ng ito'y hinahangad ninyo, na ang pag-ibig ng Diyos ay iisa lamang. Kayong mga minamahal na mga anak, magpatuloy kayo. Huwag ninyong pababayaan na ang lahat ng ito'y ipinagkakaloob sa inyo sa araw-araw, sa buong sanglibutan, sa buong kapaligiran, na ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa inyong lahat upang ito'y inyong magamit sa araw-araw ninyong buhay. Mag-ingat ang bawat isa, sapagkat ang buong sanglibutan ay nagkakaroon ng kasagabalan. Magpakatatag kayo, sapagkat dumarating ang oras, dumarating ang araw, at dumarating ang sinasabing kasagabalan sa buong sanglibutan. Magpakatatag kayo, magpasalamat kayo, manalangin kayo at manampalataya sa kanyang pangalan, sapagkat ang Diyos ay nananatili sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban, na ang lahat ng ito inyong isinasabuhay, inyong kinakamtan, at inyong minamahal, sinasa puso sa lahat ng oras, sapagkat ito ang inyong mga pangako, na ang pangakong ito naway manatili sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Dahil lahat kayo ay pinagkalooban ng mga biyaya na hindi ninyo namamalayan, na ang biyayang ito nagmumula sa Ama. Binibigyan kayo ng lakas at tibay ng katawan at buhay na walang hanggan, upang manatili kayo sa pananampalataya, manalig kayo, upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigyan kayo ng lakas sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon na ang inyong inaasam-asam, na ang Diyos ay tunay na nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa. Nakakamit ng bawat isa ang tunay na pag-ibig na binababa sa inyong lahat, sapagkat ang Diyos hindi ninyo namamalayan na siya na nga ang tunay na banal na Espiritu Santo na nagbibigay at nagpapalaganap na ang salita ng Diyos ay tunay upang ipagkaloob sa inyo ang lahat ng ito. Huwag ninyong pababayaan. Huwag ninyong huwag ninyong sasawalang bahala, sapagkat ang tunay na Diyos ay tunay na banal na Espiritu Santo na siyang namamalagi sa inyong mga puso upang kayo lumakas at mabuhay sa araw-araw ng inyong buhay. Manatili kayo, manampalataya kayo na may pag-ibig ng wagas upang isakatuparan ang lahat na binibigay ng banal na Espiritu Santo sa inyo sa kapatagang lupa.
Sumasa inyo ang lahat ng salitang ito. At huwag ninyong ipagwawalang bahala sapagkat iyan ang tunay na pag-ibig ng bawat isa. Tunay na pag-asa upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manatili kayo sa pananampalataya na may wagas at may pangako sapagkat ang Diyos ay tunay na banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo tuklasin sa Juan 14, Kapitulo 14, versikulo 10 hanggang magpasalamat kayo at magpuri sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Yesus, mula ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ng aking sasabihin, ang mundo inyong ginagalawan o ang sanglibutan na ito ay maituturing na isang paaralan sa lahat at bawat isa. At kayo ay hindi taga-sanglibutan, kundi kayo ay hinirang sa sanglibutan na ito upang hindi magliwaliw, magsaya sa sanglibutan na naayon sa inyong mga laman. Kundi kayo ay sinugo upang mag-aral aking mga iniibig. Upang ang bawat lakad ng inyong mga paa ay dumudoon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay kinakailangang panatilihin na kayo ay nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Mga pag-aaral ayon sa Espiritu. Upang sa gayon, mapaunlad ng bawat isa ang kaangkinan ng inyong mga kaluluwa at Espiritu. At sa papaano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ito ay mapanatili sa kanilang mga sarili. Upang anumang uri ng mga pagsubok, mga tukso, mga pag-aaral na ibinibigay ng sanglibutan na inyong makayanan, malagpasan, at mapagtagumpayan aking mga iniibig. Mula pa ng una hanggang sa kasalukuyan, kayo ay binigyan ng tungkulin at kakibat ng tungkulin na iyan ay ang katapatan. Kinakailangang ibigay ng bawat isa ng buo ang kanilang mga sarili nang walang pag-aalinlangan sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain, sa tuwing kayo ay pumaparito, ang kaitaasan ay laging handa sa
upang ipagkalo ang mga biyaya, ang mga karunungan, ang liwanag, ang kalakasan, at higit sa lahat ang kanyang dakilang pag-ibig, kapayapaan, at ang pag-asa. Ito ay hayag at nalalaman ng aking mga iniibig. At ito ay nakikita at napatunayan na ng aking mga minamahal na mga mag-aaral. Sa makatuwid kung ito ay inyong nalalaman, naway ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban, buo ang inyong tiwala sa harapan ng dakilang Panginoon, na ito ay inyong makukuha, matatanggap, upang sa gayon, anumang uri ng mga pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, ay inyong mapagtagumpayan. Nakakuha ng mga aral na naaayon sa Espiritu, upang sa gayon, unti-unting magkaroon ng pagunlad ang inyong mga kaluluwa at Espiritu. Ipagpatuloy ng bawat isang kanilang mga nasimulan na pag-aaral ayon sa diwa. Sapagkat ito ang simula ng karunungan aking mga inibig na mga kapatid. Ano mang kagulumihanan, mga katanungan sa inyong buhay, ang lahat ng iyan ay masasagot, mabibigyang liwanag, mabibigyan ng tunay na pahayag ayon sa Espiritu. At ito ay matatanggap ng bawat isa sapagkat nananaig ang kataasan ng inyong mga kaluluwa at Espiritu. Mga pag-aaral na inaasahan ng kaitaasan, na ito ay inyong mapagtatagumpayan. Matuwid, mabuti ang layunin ng dakilang Ama sa kanyang mga anak, ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral. At ito ay napatunayan ng bawat isa, na kailanman sa pag-aaral ayon sa Espiritu, hindi kayo maliligaw, hindi kayo mabubulid sa apoy, hindi kayo magkakaroon ng mga pag-aalinlangan upang gumawa ng mga kasalanan, aking mga iniibig. Dahil sa pag-aaral ayon sa Espiritu, lalong nagkakaroon ng tunay na paliwanag, nagkakaroon ng tunay na pagkakaunawa ang bawat isa. Naway ipagkaloob din ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanilang mga sarili, na naway ang katapatan na yan ay nagliliyab sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na anumang uri na mga tukso na dumating sa inyo, ito ay hindi makahadlang, kundi bagkus ito ay makapagpapatibay ng inyong pananampalataya, aking mga iniibig. Ito ang kinakailangang pagtiisan, kinakailangang bakahin ng isang tunay na mag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid. At kung ito ay inyong mapagtagumpayan, ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Hindi matatapos ang pag-aaral kung kayo ay makaratapos na sa ganitong pag-aaral, kundi bagkus patuloy ang pag-aaral. Patuloy ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan, sapagkat kayo ay magkakaroon ng pagbabahagi sa inyong mga kapwa, sa inyong kapaligiran. At ito ang katotohanan na magaganap at nagaganap sa isang mag-aaral, aking mga iniibig na mga kapatid.
At kung dumating sa panahon na kayo ay maglilingkod o sa mga mag-aaral o sa mga narito at binigyan ng tungkulin, naway ang pagkapit sa paanan ng dakilang Ama, naway ito ay mahigpit sapagkat maraming mga pagsubok ang dumarating sa isang ako upang ito o upang kayo ay mahiwalay, aking mga iniibig ng mga kapatid. Subalit, sa patuloy ninyong pag-aaral, sa patuloy ninyong paggawa, aking mga iniibig, ay nakikita ng kaitaasan na kayo ay patuloy na lumalakad ayon sa lakad ng dakilang Panginoon. Magpuri at magpasalamat ang bawat isa, sapagkat kayo ay patuloy na inaalalayan sa bawat sandali ng inyong buhay. Naway gayon din ang bawat isa. Ipagkaloob ang inyong mga sarili. Nanaway ang oo ay maging oo sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang sa gayon, sa paglalakbay o paglakad ninyo dito sa mundo ng mga hugis, ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan. At ito ay inaasahan sa lahat at bawat isang narito at ipinagkahalo ang kanilang mga sarili ng buo ang walang pag-aalinlangan upang gumawa ng mabuti ng naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi ng kaitaasan, ang tinapay ng buhay na siyang kinakailangan ng bawat isa upang ang paglalakbay na iyan, kayo ay magkaroon ng katagumpayan. Muli ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag na siyang gagabay sa aking mga iniibig na mga kapatid. Muli ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kababahang loob, ang muling naway siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at laging. Ang bawat isa ay pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon na mayroong kabuuan ang kanyang sarili na sa pagdating ng kaorasan at gampanin ay tunay niyang matamo niya, makuha niya ang tunay na aralin na kinakailangan, unawain, kailangan palawakin at upang ito ay maisagawa at mabigyan ng tunay na kaganapan. Ang lahat ay binigyan ng tungkulin. Ang lahat ay pinagkalooban ng malinis na kabiyayaan na nanggagaling sa kaitaasan upang ang bawat isa ay tunay ngang magampanan ang kanyang tungkulin na kanyang sinumpaan. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy
Inimis na ninyo ang lahat ng mga bagay na di nakakarapat-dapat sapagkat tunay nga ninyong natutunan ang mga salitang binitawan ng dakilang Panginoon nung siya'y dumating sa kapatagan ng lupa. Ang bawat isa ay inaasahan ng kaitaasan na sa inyong paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa ay tunay nga ninyong naunawaan kung bakit kayo pumarito. Hindi upang maglima yun, kung hindi dapat ay mag-aral. Palaguin ang inyong mga espiritu na tunay ngang nangangailangan, sapagkat ang aralin ng buhay ay isa sa inyo habang kayo'y naririto sa kapatagan ng lupa. Ang aralin ay tunay ngang naririyan sa inyong harapan. Ang mga araling ito ang makapagpapatibay sa bawat isa, sapagkat dito ninyo mauunawaan, dito ninyo matatagpuan ang tunay na kaganapan ng isang espiritu na nangangailangan ng pagkain at inumin upang sa gayon magampanan din niya ang kanyang tungkulin at siya ay makapaglinis na tunay. Ang pagparito ng bawat isa ay tunay ngang nakapaglilinis sapagkat nayuyungyungan kayo ng liwanag na nanggagaling sa kaitaasan. Ang liwanag na ito ang maglilinis sa inyong kabuuan sapagkat ang liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan ang makapagbibigay sa inyo ng tunay na liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan. Anumang suliranin, anumang kabigatan na inyong nadarama, ang Diyos ay naririyan. Huwag ninyong kalimutan ang una ninyong pag-ibig. Kung hindi, manalangin kayo na nanggagaling sa malinis na puso upang sa gayon marinig ng dakilang Panginoon ang inyong mga hikbi, ang inyong panalangin sa inyong mga sarili, sa inyong kapwa, at lalo't higit sa inyong kaaway. Maging mapagpatawad. Ang pagpapatawad sa tao ay lubhang mabigat para sa kanya. Subalit, kayo na tinuruan, tinuro sa inyo kung paano kayo maging mapagkumbaba, kung paano kayo magpapatawad sa inyong kaaway. At higit sa lahat, kayo ang magiging ebanghelyo na tututok sa mga wala pang kaunawaan tungkol sa Espiritu. Ang paaralang ito ang nakapagbukas ng mga bagay na nauukol sa kaitaasan. Ang paaralang ito ang nakapagbigay sa inyo ng liwanag upang ang lahat ng mga bagay ay inyong imisin tungkol sa inyong mga laman.
kung hindi pahalagahan ang inyong mga espiritu, sapagkat ang magsusulit ay tunay ngang ang inyong mga espiritu. Ang paglilinis ay tunay ngang kailangan, sapagkat hindi karapat-dapat sa kaitaasan ang karumihan, kung hindi magpatuloy ang bawat isa. Manalangin kayo ng walang humpay upang ang paglilinis ay tunay ngang maganap sa bawat isa. Ang pag-asang ipinagkaloob, ang panahon na ipinagkaloob ay huwag ninyong sayangin, sapagkat ito ang inyong magiging hagdan, magiging gabay upang sa ngayon kayo ay mayungyungan ng liwanag at hindi kayo magkaroon ng kadiliman sa inyong paglalakbay. At higit sa lahat, makarating kayo ng tunay sa harapan ng dakilang Panginoon. Magpurit, magpasalamat lagi na. Huwag kayong bibitiw sa puno ng ubas. Ang pag-asa ay nasa sa Kanya. At ang binigay na pangako ng dakilang Panginoon na buhay na walang hanggan ay tunay ngang maaasam ng bawat isa na tunay ngang pinagkakaloob ang kanyang kabuuan sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay inaasahan na kayo ang magiging ebanghelyo ng inyong kapwa upang sa gayon mas marami pa kayong mabigyan ng pag-asa, mabigyan ng tunay na liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkakaroon ng pagtatami kung hindi ang biyayang ito ay para sa lahat. Ang biyaya ay tunay ngang naririyan, damputin ninyo. Huwag kayong magkaroon pa ng pagdadalawang isip kung hindi imisingin nyo. Gawin ninyo itong mahalagang bato na inyong kikip-kipin, sapagkat ang aralin, ang salita ng Diyos ay buhay. Kailanman hindi ito mawawala. Mawala man ang lahat, subalit ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang hindi magwawali, hindi mawawala kung hindi magpapatuloy hanggang ang mundo ay mundo. Ang dakilang Panginoon ay tunay ngang gumagawa ng kanyang mga gawa upang sa gayon ang lahat ng kanyang ninanais para sa kanyang mag-aaral ay tunay ngang maganap. At tunay nga ang lahat ay makaligtas. Na tunay nga ang lahat ay makarating sa kanyang sinapupunan. Magpuri at magpasalamat. Manalangin ng walang humpay. Maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Ang inyong mga sarili, ang tunay ngang magbibigay sa inyo ng katuparan kung kayo ay tunay ngang magiging matagumpay pagdating ng panahon. Hari nawa
na ang lahat ng mga batlaya na umaasa na sa inyong paglalakbay, sa inyong pag-aaral, ay tunay ngang matamo ninyo ang buhay na walang hanggan. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo binabat ngayon at magpakailanman. Tunay nga na nagagalak ang kaitaasan ayon sa kailang namalas na kung paano nabukas sa inyong kalooban ang pag-aalay ng bawat isa. Mga iniibig kong mga kapatid, naway magpatuloy ang gawain sa inyong mga puso nang upang nang sa ganon na ang bawat salita na sa inyo ay tunay nga na ito ay magbukas sa maraming kaluluwa na kung paano na ang bawat isa ay naghahanap ng kaliwanagan. Tunay ng salita ng Diyos ay isang liwanag sa bawat kaluluwa. Na kung paano ito nakapangyayari, ay tunay nga ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya nga't bawat kaluluwa ay tunay nga magsikap ng higit pa ayon sa kanyang kalagayan. Sapagkat tunay nga na ang isang pag-aaral ay pasulong na ito isang kaangatan ayon sa kalagayan ng Espiritu. Na ito ay hindi lamang sa mga bagay na pangako, kung hindi tumutupad ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. At nalalaman ninyo na ang salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang makapangyarihan, nagbibigay ng kasiyahan sa bawat puso. Sumusunod ng walang anuman kahilingan, kung hindi bagkos ang salita ay tunay ngang tinutupad ng isang kaluluwa upang nang sa ganon na ang Panginoon ay luwalhatiin at luwalhatiin. Mga iniibig ko mga kapatid, tunay na ang bawat isa ay namumuhay sa sanlibutan. Ngunit kayo ay hindi na nga taga sanlibutan, kung hindi kayo ay mga ilaw na nagbibigay liwanag sa mga kaluluwang naghahanap ng ilaw. Kaya nga't kayo ay isang kasangkapan na lihim upang nang sa ganon ay maihayag ang salita ng dakilang Panginoon. At sino ang nakakaalam ng mga bagay na yan kung hindi ang pinagkatiwalaan. Na tulad nyo, naalaman ninyo ang inyong mga tungkulin at dapat lamang na ito'y pagpatuloy at tuparin ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit sa ngalang kayo ay naninirahan sa libutan. Tunay nga, taglay ng isang laman ang karamihan. At magpatuloy kayo na magpatuloy sa mga gawaing kabanalan nang upang sa ganon na kayo ay malinis sa pamamagitan ng Espiritu at nang sa ganon na higit pa kayo'y maging karapat-dapat nga sa inyong inaasahan. Kung hindi ngayon, ang Panginoon ang nakaalam na kung papaano ang inyong mga pagtupad ay maging karapat-dapat. Tunay nga naghain ang dakilang Panginoon at ito ang naging kasiyahan ng inyong mga puso at naging pagkain nyo sapagkat kayo ay nabusog at kayo ay nakontento sa inyong mga kalagayan.
Hindi niyo na dapat hangarin pa ang mga bagay na sanglibutan, sapagkat tunay nga kung sino man ang tapat na nagpapatuloy ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay nga na hindi siya pabayaan. Nandoon ang mga bagay na mga pag-aaral. Maging ito man, ang mga bagay na maging kahinaan sa laman. Ngunit ang kalakasan ng Espiritu ay taglay nyo. Kayo ay magpatuloy sa gawain. Hindi kayo pinabayaan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay mawain doon sa tumutupad ng mga tungkulin para sa isang dakilang Diyos. O mga iniibig kong mga kapatid, lagi kayong manalangin na inyong panalangin ay lagi lamang sa Panginoon na ito ang nararapat. Na hindi kayo nanalangin ayon sa laman, kung hindi ayon sa kaunlaran ng isang Espiritu, nang upang nang sa ganun, na ang bawat panalangin ay tunay nga, na ang katuparan ay para sa lahat, para sa buong sanlibutan na nangailangan ng liwanag. Na tulad mo, na naghahanap pa rin ng mga bagay na bago. Ngunit ano ang bago sa buhay na inahanap? Kundi isa lamang ang bagong tipan na binaba ng dakilang Panginoon, na ito mga aral na magbubukas sa bawat isa. Na ito ang katuparan ng bawat kaluluwa na nagsisikap makaahon sa kanyang kalagayan. Na tunay nga na ang pagtubos ng dakilang Panginoon sa bawat kasalanan, tunay nga magbabayad ang bawat isa, ngunit ang pagbabayad na ayon sa Espiritu ay may kagaangan, sapagkat kayo'y kalang-kalang ng dakilang Panginoon at kayo ay hindi pabayaan. Maging anuman ang iyong kalagayan, ay tunay nga nandoon sa piling niyo ang dakilang Panginoon, sapagkat hindi kayo nagpapabaya sa inyong mga tungkulin. Kaya't harapin ninyo ang anumang bagay na sa inyo inilatag ng dakilang Panginoon, sapagkat hindi kayo may gugupo ni numan, kung hindi ang kalakasan ng dakilang Panginoon ay nasa inyo habang kayo'y tumutupad ng mga tungkulin ayon sa mga banal na Espiritu na isinugo ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, alisin ninyo ang agam-agam sa buhay sa laman, sapagkat tunay nga na mga bagay na mga pangyayari sa paligid ay ito ay gawa ng hindi karapat-dapat sa buhay. Ngunit iisa lamang ang inyong sasandalan, ang dakilang Panginoon. Ang inyong pananampalataya na kalakip ang pag-ibig ay tunay nga na hindi kayo magagalaw ni naman, kundi bagkos ang inyong kalagayan ay magiging maayos sa pag-aaral ayon sa Espiritu. O mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayong matakot sa anumang kadilahanan ng kadiliman, kung hindi bagkos matuwa't magala kayo, na kayo ay binigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon na matanaw ang isang liwanag at tuparin ang anumang pangako simula pa ng una. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag niyong hangarin ang buhay na labis, kung hindi ang sapat na tulad sa isang dakilang Panginoon na tumupad ng tungkulin sa dakilang Ama, na kung paano niya ginanap ang kanyang tungkulin, ay ganoon din dapat ang gampanan ng bawat isa, ng upang nang sa ganoon makamit ang ninanais ng kaitaasan sa bawat kaluluwa. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ng aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Isang muling pagkakataon na aking mga inibig
ang binubuksan sa bawat isa kasabay ng bagong taon, na kayo ay muling tinawagan at magkatipon-tipon sa piging ng dakilang Ama. Naway ang pagkakataong ito ay tunay na dadakilain ng sinumang naghahangad, makaalam at makaisa sa layunin ng dakilang Diyos. O aking mga iniibig, sa panahong nagdaan at sa panahong darating, naway ang inyong mga palad ay maging bukas, na unawain ang bawat kahinaan na ginampanan ng inyong mga sarili. At maging bukas din kayo upang tanggapin ang tulong ng kaitaasan, na ang kabiyayaang ito ang siyang magpapatatag ng inyong mga pananampalataya. Bigyan ninyo ng pagkakataon na ang dakilang Diyos ang siyang mauna sa inyong mga puso. Sa bawat gawain na ginagalawan ng isang ako, naway ang paglilingkod sa nag-iisang Diyos ang maging puntahan at dalanginan ng bawat isa sa inyo. Sapagkat kahit ang pagkakataon ay muling ipinagkakaloob, kung ang isang ito ay nagpapatuloy pa rin nagampanan ng may kababawan ang kanyang katungkulan sa harapan ng dakilang Ama. Sa anong kadahilanan ang kanyang pag-ibig ay patuloy na ipinagkakaloob. Kaya't huwag ninyong aksayahin, aking mga iniibig. Kung kayo ay pinagkakaloban ng mulit-muling pagkakataon ng dakilang Diyos, sikapin ninyo na ang inyong tuntungan ay pumapaitaas, na hindi kayo muling bumabalik sa unang hakbang. Kung hindi sa bawat pagkakataon ay papalapit at papalapit kayo sa pintuan ng kalangitan, na siyang hinahanap ng inyong mga espiritu, na ang kabanalan ng Diyos ay maihayag sa inyong mga puso, upang ang kagaanan ng pamumuhay na hinahangad ng bawat isa ayon sa katwiran ng Diyos ang siyang matamo ng inyong mga kalagayan. At ang kaorasan na inyong ipinagkakaloob ay maging higit sa inyong paglilingkod sa dakilang Ama. Sapagkat sa ganyang pagkakataon kayo tinawagan ng langit, at naway sa ganyang pagkakataon nyo din lalakaran ang buhay na ito, na muli kayo ay pinagkakaloban ng dakilang pagkakataon upang umunlad at maging masigasig sa inyong paggawa sa ngalan ng nag-iisang pananampalataya. At bago ako lumisan, ay pagkakaloob ang bahagi ito sa bawat isa, na naway maging kalakasan ninyo sa muling pagbubukas ng panahong ito, na ito ay matanim sa inyong mga puso, na ito din ay mapalago, at ito din ang inyong maihandog ng buo sa inyong kalagayan, sa inyong kapaligiran, upang ang kadakilaan ng layunin ng Panginoon ay mabuhay sa inyong mga kaukuan. Obediente, pagkain, liwanag, at pag-aaral. Naway ito
ang maging tuntungan ninyo upang higitan ninyo kung ano ninyong nagawa sa nakaraan. At sa pagkakataong muli, kayo ay lalakad ng may kasigasigan patungo sa katwiran at kaluwalhatian ng dakilang Ama. Muli, ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Moises. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa maraming taon na nagdaan sa lahat at bawat isa, nakakitaan ng kasiglahan at sa pag-aaral ay naroon ang kasabikan. At nawa ang tali ng bigkis na kung saan ay nagiging dahilan ng inyong pagkakaisa ay lalo nyo pang higpitan upang sa gayon ang lahat at bawat isa na nagnanais na ang kanyang sarili ay tunay na umangat at makalaya sa kamangmangan at dumuon sa tinatawag na kaharian ng Diyos ay makarating sa tamang panahon at sa tamang paggawa. Higpitan ninyo ang bigkis ng inyong pananalangin. Higpitan ninyo ang bigkis ng inyong pagkakawang gawa. Higpitan ninyo ang bigkis na kung saan ang mga labing iyan ay hindi nangahahatol sa kahinaan ng inyong mga kapwa at ang kataasan ng inyong mga sarili. Luwagan ninyo ang bigkis niyan upang sa gayon ang lahat at bawat isa ay magkaroon ng kaisahan at hindi nga kayo mananatili lamang sa isang pag-aaral na iba't iba ang nilalayon sa inyong mga sarili, kung hindi ang dumuon sa inyong mga puso ay ang pag-ibig ng paggawa na maging karapat-dapat kayo sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Iisang Diyos ang aking banggit sapagkat sa kapanahonang ito, ang tao nga ay sumasamba sa kanyang tinatawag na Diyos, ngunit sa kanyang sarili ay hindi niya namamalayan na sinasamba niya ang yaman na mayroon siya, ang karunungan na mayroon siya ng kanyang sinasamba, kung kaya nakagagawa ng hindi karapat-dapat na hindi niya inaalintana na ito ay nakapagbibigay sa kanya ng kapwa, ng kasakitan, ng kalooban. Ganon din ang pagkakahiwa-hiwalay ng aking mga minamahal na mga kapatid. Naway manatili sa inyo ang tunay na kabaamuan, ang tunay na pag-ibig, na sa hinaba ng panahon na nagsisikap kayo ng pag-aaral, ay tunay na makita sa inyo ang paggawa. Paggawa na kung saan ito baga ay bibilangin ninyo. Ito baga ay titimbangin nyo. Ito baga ay gagawin ninyo sapagkat ito ang magiging kahanga-hanga sa inyong kapaligiran at makaaakit kayo ng maraming nagsisipag-aral. Kung ang tubig ang nakapagbibigay ng alis ng pagkauhaw, nawa ang tubig na iyan ay may kalinisan at hindi ito mababalot ng papaimbabaw sapagkat ang Diyos sa kanyang kalagayan, banal at puro, ang lahat ng ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, ang inyong mga sarili
ang inyong mga kamay sa paggawa ay naway maging tunay na mayroong kalinisan, sapagkat sa mga kamay na yan, nagmumula kung paano ang isang tali ay doon niya higpitan, at sa mga kamay ding iyan, magmumula kung paano luluwagan at tuluyang mawawala ang bigkis ng isang tali. Nasa sa inyong mga kalagayan, aking mga minamahal na mga kapatid, kung ang pag-aaral na yan ay tunay na kakikitaan sa inyo ng mga banal na gawain, at hindi lamang ito magiging palamuti na kung saan magiging kaaya-aya sa mga tumitingin, ngunit may katapusan, sapagkat ang lahat ng bagay na maganda lamang sa paningin ay tunay na hindi magtatagal sa kapatagang lupang ito. Ngunit ang isang tunay na paggawa na naroon at dinadama ang tunay na pag-ibig kailanman. Iwan man ng tao ang katawang laman na ipinahiram sa kanya, naroon pa rin at mananatili ang tunay na pag-ibig na naroon at itinanim sa kanyang puso ng iisang Diyos na makapangyarihan. Nawa ang lahat at bawat isa ay manampalataya sa iisang Diyos at magtiwala, at hindi lamang magtiwala sa kanilang sariling kakayahan, sapagkat sa kapanahon ng ito, aking mga minamahal na mga kapatid, ang nakababatid lamang ng mga pangyayari ay ang nasa kaitaasan, na lagi nga tumutunghay sa mga mumunting bagay na inyong naiisip, sa mga bagay na ginagawa ng inyong mga kamay, sa mga damdamin na nananahan sa inyong mga puso, at kung paano nga paulit-ulit ay binababa sa inyong aral na maging ang bilang ng inyong mga buhok ay nalalaman ng kaitaasan. Kung kaya nga, maging maingat kayo sa lahat ng inyong pakaiisipin, higit sa lahat sa inyong mga paggawa, at nawa ang bigkis ng tali na nasa sa inyo, aking mga minamahal na mga kapatid, pakitaan kayo ng paghigpit upang sa gayon manatili ang lahat at bawat isa sa tunay na pagkakaisa. At bago ako magpaalam, aking iiwan ang isang dagdag na pag-aaral na matatagpuan sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 5. Naway ito'y inyong pagsalu-saluhan sa mapalad na umagang ito, at maibigay ninyo sa inyong mga kapatid ang tunay na linamnam ng bawat aral na nagmumula sa kaitaasan. Hanggang dito ako, at muli ang liwanag, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Pablo. Paalam.